Yawa. Muntik na. Buti na nga nakapag-preno tayo dun. Sige. Okay. Nakakapagod. So ito na yung part 2 ng ating video mga sir. Ngayon paakyat na tayo. Ayan. So putik-putik na yung aking sapatos. Naglakad ako sa maputik na daan. Ayan. So ito na yung part 2 natin mga sir. So akyatin natin tong matarik na daan. Ang oras natin 11:32 na. So dumating tayo dito 9:30. Yan. So tara. Tara. Grabe oh. Hirap yung ating motor. Pero yung kakayang-kayanin naman. Grabe ang tarik talaga. Madulas yung daan. Ito grabe ang tarik to. Shit. Yan. Kaya ni-refine natin yan. Ito yung mga matatarik na daan. Oh, tarik. Yeah. Feeling ko pagka may angkas dito mahihirapan talaga si RFI. Yeah. Iniisip ko pa lang kung susundin ko yung kapatid ko eh. Siguradong hirap na hirap dito umangat. May mga 2K. Hindi ba mga yun ang hahabol? Sige. Buti na lang nagkataon na meron tayong magigilidan. Grabe ang tarik dito. Shit. Yan, kinakayang-kaya naman kahit hirap. Pero once na nakabuelo, mabilis naman siya mga sir. Nawawalan lang talaga siya ng hatak pagka yan magkasapag pagka nagminor tayo tapos bubuelo agad, nawawalan ng hatak.
Pero once na nakapagbuelo, ito tuloy-tuloy naman, malakas. Siguro mag-ano na lang update ko, siguro papalit na lang siguro ulit ako ng bula para magkaroon siya ng hatak kahit yung 10 grams. Yan, sige. Siguro magdagdag ako ng 10 grams dito. Magbawas ako sa bula ko kasi yung bula nito is straight na 12. Gawin ko na lang na 10-12. Tatlong 10 grams tsaka tatlong 12 grams para at least meron siyang hatak. Wala nga lang top speed yun, pero di bali na nga lang basta may hatak. Yan, shit, ganito pagka may mga hams, doon siya nahihirapan. So ito na naman yung matarik na kurbada dito. Sana wala tayong kasalubong. Yun, tarik. Shit. Ayan, malawak naman yan. Medyo hirap dito yung ating motor, pero kung mag-isa ka lang, kayang-kaya naman. Pero dito, sinubukan ko lang dito kasi hindi naman tayo laging nagra-ride sa ganitong katatarik na daan. Sinubukan ko lang yung lakas ng ating RFI. Yan, so kahit sa matarik na daan, kayang-kaya naman. Hindi niya tayo iiwan. Siguro, hirap nga lang pagka may angkas ka ganon. Pero at least ayun, lakas naman ni RFI, malakas naman siya. Nasa pagtutuno lang siguro ng bula yun. Yawa. Muntik na. Buti na nga nakapag-preno tayo dun. Hindi. Yun yung mga nakakatakot. Mga blind curve.
Tapos na tayo sa matarik na daan. Yan, maganda na yung daan dito. Sa lakas ng ating RFI, okay lang naman, sakto lang siya, kayang kaya. Siguro doon na lang tayo magpapalit sa bula-bula, sa mga tono, para matuno natin ng gusto, para magkaroon siya ng hatak. So plano ko dito, lagyan ko ng 10 grams yan, para kahit wala siyang top speed, at least na may hatak. Kasi dito sa Benguet, yung mga daanan dito ay more on paahon, kasi dito kabundukan, kaya hatak ang kailangan, hindi yung top speed. Kasi dito kasi sa Halsema Highway dito hindi mo magagamit yung top speed maliban na lang kung nasa baba. So katulad dito, liko-liko yung daan, kaya kailangan natin na yung hatak ang palakasin. So on the way tayo ngayon, pabalik ulit ng Mangkayan. Kung dito lang sa Halsema Highway, okay lang naman, sakto lang yung takbo ng 12 grams natin. Pero ako kasi, in case ko, pero sa akin kasi na bumibisita kay Papa, ay napapadaan talaga ako doon sa pasulong na daan tsaka paakyat pagbalik, kaya kailangan ko ng medyo magkaroon ng hatak. Pero pag dito sa Halsema Highway, okay lang naman, sakto lang siya, mayroong speed, tapos may hatak naman, kaya din, sakto lang. Hindi naman siya yung ganun kalakas para humatak, pero at least mayroon siyang speed para humabol, di ba? Pagka dito sa Halsema may hatak siya, meron siyang speed, sakto lang, paulit-ulit na lang.